Recording. Ang bilis lang ng usapan, no? Gamit na kagad natin yung Toyota Vios. Anyway, eto na. Susubukan natin itong Toyota Vios base sa owner. Actually kasi, yung kausap ko dito, hindi mismo yung owner. Katrabaho ng owner. Pero siya yung nagturo sa atin kasi nabenta din natin yung sasakyan niya. Kaya ito, pinadala daw sa kanya para ma-check natin yung sasakyan. And medyo madumi lang sa exterior kasi hindi na nila napa-car wash. Pero sabi niya okay na yan para at least makita natin kung ano ba talaga yung ano ba yung status talaga ng sasakyan. Well, ito konti pa lang yung tinatakbo natin. Ramdam ko na yung ano. Ang ganda niya. Ramdam ko ang ganda. Ang aircon niya, napakalamig pa ng aircon. Amoy ano nga ni? Amoy bago. Mm-hmm. Ang aircon. May air freshener na ito. Okay, so this one hindi na siya working ito. Working naman pala. Ang volume. Hindi siya working. Ang volume lang hindi working. Ganda pa ng pag-shift niya, oh. Imagine 92,000 odometer pero yung shifting ano niya, oh, tayong-tayo pa. May iba kasi na 92,000 na kapag 90,000 odometer na, eto loose na do, eto tayong-tayo pa. Bisan. Ang ganda ba yung clutch niya, napakalambot ng clutch Yes. niya. Robust. Ang ganda ng shifting niya, ang ganda niya shift. Walang sabit yung clutch, walang slide. Ang handling niya, ganun din, ang ganda. Dito na tayo mag-test drive. Lamang inig, walang kabig, walang inig, walang vibration, normal na normal, oh. Tumakbo tayong 100, panalo. Ang pangilalim niya, ramdam mo na solid. Saka very comfortable siya gamitin, napaka-comfortable na i-drive. Lakas pa ng hatak niya. So ano to, 1.3 gasoline engine 2015 model E variant, manual transmission. Aircon, no? Ramdam mo yung ano, yung lamig.
konting hataw lang tayo dito. Ganda. Hindi ka na sanay magsakay na ako ah. Hindi. Ito, usually mararamdaman mo na dito yung kalampag kapag may kalampag na sakyan. Wala man na. Wala naman. May nagtanong kasi nito kung pwede daw sila magdala ng mekaniko with this scanner. Open naman po tayo doon, wala pong problema. Actually mas ini-encourage namin yan na kapag bibili talaga kayo ng sasakyan sa amin man or sa iba, lalo na sa amin, mas maganda may kasama po talaga kayong mekaniko para syempre bumibili pa rin tayo ng second hand na sasakyan. Actually sabi ko nga, pag second hand kasi na sasakyan, expect natin na mayroon at mayroon dyan darating na problema. Ang magiging kaibahan na lang dyan kung gaano ba kaaga, gaano ba katagal bago mo ma-encounter yung problema na yan. So at least kung may mechanic ka kayo, mapiprevent natin yung earliest possible na problem ng sasakyan. Diba? Kasi syempre, iba-iba po ang mekaniko. Kahit kami, yung mekaniko namin na kinukonsultahan, iba-iba din. Kasi syempre, iba-iba yung iba-iba yung idea nila. So mas magandang multiple ideas kung ipagsama-sama mo, ma-observe mo kung anong problema ng sasakyan. So kung mayroon din kayong trusted na mekaniko with this scanner, yes po, open po kami dyan. Dapat at least mga three opinions. And wag kayong mag-alala kung hindi nyo mabibili yung sasakyan sa amin kasi may nakitang problema yung mekaniko nyo. Okay lang po yun, wag kayong mag-worry. Kasi nung nakaraan, meron sa amin nag-check ng sasakyan tapos hindi nagustuhan ng mekaniko. So panay niya ang sorry, Sir Ton, sorry niya, nagbiyahe pa kayo. Wala po problema yun. Actually, mas okay yun na naging honest sa inyo yung mekaniko nyo. At least wala tayong naging problema. Okay, so okay na to. Ipakita ko sa inyo yung yung engine. Silipin natin yung engine. Sabi ni sir kanina, madumi daw yung engine kasi hindi naman daw to nagpapa-engine wash kasi takot daw yung owner baka daw magka-problema pag nag-engine wash. Okay. Hanap kita malimpoy. Ganda ng takbo niya. Sa sasakyan kasi, actually pag nag test drive ka pa lang ng sasakyan,
mararamdaman mo na talaga kung gamit na gamit yung sasakyan, mararamdaman mo na kung alaga yung sasakyan. Kasi imagine sa 92,000 odometer tapos ganito yung performance niya, alam mong alaga talaga siya. Sa dami ng sasakyan na nahawakan namin, yung 92,000 hindi na biro yung pinagdaanan yan. Pero sa ganitong kondisyon, ibig sabihin naalagaan din mabuti yung sasakyan. And base naman nga sa kwento ng kausap natin, talagang maintained yung sasakyan kasi first car. May iba din naman na sasakyan na kahit nasa 70 or 80,000 pa lang na tinakbo, parang alam mo yung parang maghihiwa-hiwalay na, parang Kada biyahe may natatanggal na tornilyo. yung hindi ka na comfortable na gamitin siya. Ganun yan. Parang mag-worry ka na, baka masiraan ka, baka magka-problema ka. Pwede ba tayo dito? Ha? Pwede. Pasilip lang natin. Di ba nalanganin? Di ba nalanganin? Alangan kita. Saday-saday pa naman. Di ba nalanganin? Di man din okay. Iya din mga dito. Okay. So dito muna sa interior. Check na natin, aircon okay na to. Panalo ng aircon, malamig na malamig. Indicators, check natin. Lahat naman, ABS, check engine, working naman lahat. Pag in-start mo, okay. One click start. Center lock, okay naman. Power windows hanggang sa likod. Then naka dashcam na rin siya. Manibela, wala naman lagatok, wala maririnig na lagatok. Tapos handbrake, kagat. Then akala ko kasi naka leather seats to, so hindi naman pala. So pero ano to, actually mga in-order na to online. Tapos mattings niya, may rubber matting siya, pero ang original mattings andyan pa rin naman nasa ilalim. Okay, ano pa ba? Ceiling, yan malinis. Goods. Dashboard, solid, walang basag, walang kung buo yung airbag niya, so maayos. Ano ba? Exterior okay na, working na. Tapos ano pa? Exterior, pakita natin exterior. Sa likod. Dito sa likod, halata nyo na babae yung gumagamit nito. Then, tapos mga mattings na kompleto, maayos. Exterior, dito tayo sa exterior kasi medyo madami-dami siyang hindi naman madami, may mga konting stickers like ito, after emblem na dinikit. Ang headlight niya maayos naman, hindi pa siya nag-yellowish. Status ng paint niya, maayos talaga yung paint niya. Ito ang laban lang nito, kailangan mo lang to i-ceramic. Pag na-ceramic to, Ay, mas lalong lalabas ang kulay nito. Ito may mga konting scratches lang siya dito. So syempre hindi na to maiwasan, lalo second hand yung yung sasakyan, hindi na maiwasan ito. Tapos doon sa likod meron din. Yan. Tapos ito
Maganda yung parking niya, kaya kung makikita niyo yung kulay ng sasakyan, hindi siya faded. Maganda yung kulay ng sasakyan. Pantay. Nilagyan na rin siya ng chrome garnish. Ito, mga garnish, mga accessories. Tapos nilagyan din siya ng spoiler. Yan. Ito, mga accessories na lang dito. Okay? Reverse, di ko napansin kung nagpo-function to doon. Tapos, conduction sticker, tingnan mo kung buba. O, diba? Yan o, dami-dami. Halata mo na babae. Reserve tire, manipis na nga lang yung reserve tire nga, pero reserve tire lang din naman siya. No damages. Tapos, anyway, reason bakit pinibenta to kasi mag-upgrade na sila ng unit na mas malaki. So actually kahapon gamit daw nila to Panaga City kasi nag-check na sila ng sasakyan. Then, tires lahat naman naka Yokohama, siguro mga 70% pa yung tire tread niya. At magandang brand ng tires niya. Engine. Yun no. Kailangan lang nito engine detailing, pero maayos siya. Normal yung tunog niya. Wala siyang indications na aksidente o nabangga yung sasakyan. Solid, maayos. Well maintained, saka anyway, before man, if ever sa amin yung kukunin, before man ito may release sa inyo, magpi-PMS din tayo. And yun, i-free natin yung ceramic coating nito kasi maganda ang kulay. Basta maganda ang kulay, free ang ceramic coating. Presyo, asking price for this one is 370,000. Kasama na ang ceramic coating, kasama na rin yung transfer of ownership. Kaya if ever interested ka, tawagan mo. Patry daw, boss.